Okay guys, so dire-diretso na tayo sa second video. Of course, mag-stock update ulit tayo, no? Ayan, and don't forget to subscribe sa ating channel. Let's start with SCC. SCC guys, check natin ulit. So sa weekly, still same pa rin. Okay, wala namang pinagbago halos. Okay, still sideways siya. Ayan, and of course yung pinaka ano ko rito, bias ko rito, okay, magiging bullish to kapag yung kanyang price is nasa 36 above na. Ayan, kasi ano to still sideways na mako-consider guys. Ayan okay. So hanggat walang breakout dito sa may 36, alanganin pa rin to at pwede pa rin bumalik sa may 29-28 area. So saan yun? Ito yun guys, kasi kung titingnan natin yung chart, dito siya nalalaglag at nagkakaroon ng rally guys, diba? So ilang beses yan, no? So for me, hindi ko pa rin inaalis na pwede pa rin tumalaglag hanggang dito, no? Since wala pa naman tayong breakout sa 36. So ayan, so ito yung pinaka ano niya, overall na itsura sa big picture. Then sa daily, same pa din. So tingnan natin this one, kung talagang masusustain to. Ayan, so pwedeng crossover, bullish crossover. So tingnan natin kung magra-rally, Then okay, about naman sa 200-day moving average. Ayan, for now is nasa taas naman siya. Ayan, so medyo safe, no? Pero ano to, mas magiging safe to guys kung makakapanik nga sa may 36. Ayan, no? Then yung next natin is DMC, of course. Same din, same list. Okay, so sa weekly, much better nga kung dito mapunta muna sa may support sa may 10.74. Ayan, pero of course hindi natin aalisin yung ating trend line dito. Okay, so we have here multiple touches guys. Ayan okay, sa area na to. Okay, and that's why kasi sinabi natin na talagang possible kung titignan natin, kasi trend line to Ayan, no? So trend line, it means pwedeng balikan talaga yan, no? As low as 10.35 I think. So malapit dito guys. Okay, katulad na to, yung sa may candlestick na to, sobrang haba niyan, so it means pwedeng ma-hit to yung area na yan guys, or mas lower pa dyan. Okay, ayan, sa area na to, kung talaga mangyaring yung kanyang candlestick is ganito kahaba, sobrang haba niyan guys, no? Then sa niya, sa daily chart, same din. Ayan, so bearish crossover. Ayan, kay start lang halos. So possible ang muna natin dito is stop right here sa may 10.73, kasi ito yung pinakamalapit na support natin for now. Ayan, then yung 200, ayan, so malapit lang dun guys, Ayan, then DMC tas LTG. Okay, so this one is trending din, pero since top 6 like kinukuha natin, ayan, kaya hindi na natin ito sinama. So LTG guys,
still same pa rin yung ano dito, no, yung mismong target. So ang minimum target, ayan, so malapit sa 9.1, then 9.1 to 8.6 at least. Okay, doon. So it means dapat nasa loob ng green box ang ating target, no, for LTG, guys. And kasi kung titingnan natin, bearish na to, no, lower high tapos lower low. Ayan, so bearish na yan for me. Daily chart, oversold. Okay, so tingnan natin, since meron ditong support, ayan, sa daily chart nga lang to, no. Ang pinagbabasihan natin kasi kanina, weekly yun, pero still support din to, guys. Ayan, support, ayan, sa may 9 point, ano ba ito, 9.4. Yan, pero yung talagang target natin dito, yung sa may next. Ayan, so dito, guys, yung main target. Ayan, then next one is TEL. So PLDT, guys. Okay, so for PLDT, possible crossover here. Ayan, make some noise for this one. Ayan, since naka weekly to, no, medyo goods talaga to itsura ng chart niya ngayon. Ayan, so the question is, mag ano ba rito, rito sa 1.5 or didiretso dito, guys, sa 1.6. So pwedeng ganun kasi. So yung 1.6, eto na yan. Ayan, so 1.6. Okay, so ito yung kanya itsura right now, no. Ayan, pero syempre kailangan natin i-check sa daily. I-update lang natin yung itsura. Overbought dito, guys. Overbought, stochastic. Tingnan natin kung magpo-pull back ba ulit or may hit muna tong 1.5, ano. So pwede ron, 1.5, guys, no. Ayan, and overall maganda naman talaga itsura na to. Ayun, no. And yung kanyang 200-day moving average is pataas na din kasi. Ayan. So next one is ALI, 200-day. Itago muna natin yung 200. Same pa din, 29.2, and yung target sa 29.8 malapit, 30. And kasi andun yung resistance natin. So overall, kung pagbabasihan natin yung kanyang itsura, so still sideways to 4B. Ayan. So pag pinagbasihan natin to, guys, no, yung area na to. Ayan. So this one is very crucial for ALI. And kasi kung makakapanik dito sa 29.30 na yan, so ang possible next stop 31 to 32 sa area na to. Ayan, no. So we have here, ayan yun, diba? Okay, tas breakout, then bagsak. Okay, so for me, eto na yung next. And kung makakapanik sa may 30 resistance na to. Ayan. Then sa daily chart, same din, no? Ayan. Since meron tayong 200, ang pinaka problem kasi rito kung makakapanik ba sa 30. 30.58 kasi to. So supposed to be dapat mas mataas doon, 30.6 at least, no? Ayan. So medyo malayo pa naman kasi yun. Okay. And yung last but not the least, yung globe.
Check natin to. So, sa weekly is na-hit na yung ano natin, sinasabi nating target before. Ayan. Pasok. Pasok sa banga guys yung sinabi natin ano, no. Ayan. Kasi yun nga yung ano kumbaga yung pinaka estimate natin ano based sa ating ano pattern. Double bottom kasi ito. So breakout, then throwback, then push. Ayan. So far, so since nasa ano to, nasa strength, of course pwede magbenta ano since ano naman siya berde. It's supposed to be ganun dapat yung mindset. Ayan. So, bibili pagka pula, tapos pagka berde, bentahan, no? So, since, ano to, berde, kaya pwede nang, ano, mag-take profit if you want. Okay. Since over bot na din to. Ayan. Pero pwede pa naman to mag-extend, guys, no? And kung titingnan natin, ayan sa 2250, 2250, ano yan, 2255 at least dito sa may green box. Ayan, so ito yung pinaka peak nung target natin for now 2255, no. Ayan, so kung may hit yun, edi bonus, or kung talaga mag breakout pa dun, no. Ayan, then sa daily chart, overbought na din dito kasi. Overbought na. Ayan, tapos dito, overbought na din, pero naka, ano lang, nakasawsaw lang dun. Ayan. Okay? So, I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po sa panonood, and see you po sa next video. Bye-bye and God bless.